So yun po guys, ayan magandang araw po sa lahat, especially po sa mga charity viewers po dyan ng PB Team at sa lahat po ng sobrang nagmamahal kay Krishna at kay Sir Paul Pugong Biyahero. So another topic po yung pag-uusapan po natin sa video po na ito. Ito po ay mula sa naging vlog po ni Krishna noong nakaraang araw kung saan nga po ay sobrang humanga nga po ang lahat or mas lalong humanga nga po ang lahat kay Krishna dahil nga po sa mga ginagawa po niya na talagang hindi pambabae kundi panglalaki po talaga. So imagine guys, umakyat po si Krishna sa puno ng niyog, although hindi siya ganoon kataas na niyog, pero yung yung ginawa po niya is hindi po yun gawain po usually ng mga babae. At doon po tayo mas lalong humahanga kay Krishna kasi nga po ang dami po niyang kayang gawin na hindi po kaya ng iba. Kumbaga sabi nga po nila na si Krishna nga daw po is jack of all trades. So kaya po niyang gumawa or kaya po niya ang mga gawaing pambabae at kaya din po niya ang mga gawaing panlalaki. Katulad na nga lang nitong pag-akyat nga po niya sa puno ng niyog na alam po natin na napakadelikado at nakakatakot. Kahit nasa tingin po natin is mababa lang po yung puno, pero kapag nasa taas ka na po is mataas na po yun at napakadelikado na po nun, especially kapag hindi ka mag-iingat at mahulog ka, paniguradong may mababali talaga sa iyo. Pero talagang si Krishna is magaling po siya pagdating dito, talagang sanay po siya sa gawaing ganito dahil nga po ito po yung kinalakihan po niya. Kasi sa bundok po talaga siya lumaki at nasanay po siya na nakikita po ang kanyang siguro mga tito or papa or mga kapamilya po niya na umakyat po ng puno at kaya nagaya po niya ito. So nakakabilib po talaga si Krishna guys, no? Talagang ibang iba si Krishna, kaya sobra po akong humahanga po sa kanya at alam ko na kayo din pong mga sobrang nagmamahal kay Krishna, mga Krishnatics ika nga, mga Krispawnatics din po, mga charity viewers din po, ay sobra po talagang humanga at mas lalong humanga kay Krishna dahil nga po dito. Although natakot po tayo sa ginawa po niya kasi baka mahulog po siya, pero hindi po yun alintana sa kanya. Ang importante sa kanya is makatulong po siya sa kanyang pamilya kasi I believe ang ginawa po niya dito is kumuha po siya ng mga yung gulang ba yun? Yung niyog ba na pwedeng gamitin po pang biko kasi nagbiko nga po sila. Then after nga po niyang manguha ng niyog, siya din po yung nagbalat, siya rin po yung na kudkod ba yung tawag doon? Siya rin po yung nagkudkod. So panglalaki po talaga ang kanyang ginagawa, which is nakakatuwa po siya. Talagang alam niyo po yung kahit saang ilagay na lugar siguro si Krishna ay talagang mabubuhay po siya kasi nga po marami po siyang alam na gawin, marami po siyang trabaho na alam po niyang gawin, kaya talagang panigurado ako mabubuhay si Krishna kahit saan man po siya ilagay na lugar, di ba? Kasi inulit ko nga po, jack of all trades po talaga siya. Talagang marami po siyang alam na mga bagay-bagay na hindi po alam ng iba. Kaya yun, sana si Krishna din po is mag-iingat lang din po siya sa kanyang mga ginagawa, especially itong pag-akyat-akyat sa puno ng niyog kasi napakadelikado din po talaga. At alam nyo guys, napakasakit po sa paa niyan guys. Nung bata pa po ako is mahilig din po akong umakyat ng puno ng niyog na ganoon lang din, na ganyan lang din po kababa or kataas. Kasi sa bahay namin dati may ganyan kalaki na na niyog, tapos merong buko doon, so nangunguha po ako. Pero masakit po siya sa paa guys. Pero ngayon po parang hindi ko na po kayang umakyat sa ganyan na puno kasi ang bigat na po ng katawan ko, ang laki na po kasi. Pero nung bata po ako parang naging parang isa yan sa mga pinaglalaruan ko lamang po, yung paakyat-akyat sa puno ng niyog. Pero ngayon parang hindi na. Pero si Krishna kahit na nasa 21 years old na po siya, hindi na siya bata, pero kaya pa po niyang umakyat nga po sa ganyang puno. Kaya nakakabilib po talaga itong si Krishna. Nakakabilib po siya kasi inulit ko nga po, hindi po siya katulad ng ibang mga babae na pasosi, maarte, ganoon. Si Krishna po yung klase ng babae na walang kaarte-arte sa katawan, ginagawa lahat ng bagay na makakapagpasaya sa kanya at makatulong sa kanyang pamilya. Kaya very good job ka Krishna. And yun, I believe wala na naman siyang upload, so parang na-busy po siya or wala na naman pong signal, so abangan na lamang po natin ang isusunod po niya na upload sa kanyang YouTube channel. But for now, habang wala po siyang upload is panoorin na lamang po muna natin yung mga old videos po niya. Marathon po tayo para kahit paano kahit wala siyang upload is tatakbo pa rin po ang views po niya at kikita pa rin po siya. So yun po. So yun po, basahin po natin yung ilan po sa mga komento ng mga taong sobra din pong humanga talaga
kay Krishna. Mula kay Julito Toriaga na kung kayang umakyat ng niyog, ganun talaga ang mahirap, kinakaya kahit pang lalaking trabaho. God bless you, Krishna. Yun nga po talagang kapag sa bundok ka po talaga nakatira, talagang yung mga bagay na hindi mo dapat ginagawa is magagawa mo talaga. Just like kay Krishna, itong bagay na pag-akyat sa puno ng niyog is hindi po dapat ito ginagawa ng isang babae. Pero dahil nga doon siya lumaki, yun po yung nakasanayan po niya, kaya kayang-kaya nga po niya itong gawin, which is para sa atin sobrang nakakahanga po yun, kasi nga po babaeng babae po siya, pero yung ginagawa po niya, or marunong po siyang umakyat at hindi po siya natatakot na umakyat sa niyog. Galing kay Malu Villaka. Ayan, grabe na babae, walang arte, lahat kayang gawin. Konti lang ang katulad niya sa mundo na marunong gumawa ng panlalaki. Yun nga po yung sinasabi ko na iba po talaga si Krishna sa lahat. Yes, konti lamang po yung mga katulad ni Krishna na kaya pong gawin yung mga ganito. Although maraming mga kababaihan na galing sa bundok, pero hindi po kayang gawin po yung ginagawa ni Krishna na umakyat nga po sa puno ng niyog, kasi nga po nakakatakot na din naman, especially kapag hindi ka mag-iingat, talagang paniguradong mahuhulog ka at may mababali talaga sa katawan mo. Pero si Krishna talagang kayang-kaya po niya, kasi nga po astig siya, di ba? Nakakatuwa nga po yung kaastigan po niya. Para sa akin kasi yung mga babaeng astig is very po siya, kumbaga attractive para sa akin. Ayoko yung mga pasosi-sosi, parte-arte ng mga babae. Parang hindi naman sa ayaw, pero parang hindi siya ganoon ka-attractive po sa akin ba. Kaya nga naging idol ko itong si Krishna dahil nga po sa po niya parang pagkaastig po niya. Yung babae ang puso po niya, pero yung yung galaw po niya is paastig-astig ba. Kaya katulad nga po ni Angel Locsin, di ba, yung mga palabas po niya is mga ganoon po, paastig-astig po yung yung galawan po niya, nagiging sundalo, Darna, ganito ganyan. Kaya naging idol ko din po si Angel Locsin. At ngayon naman po itong si Krishna, kasi nga po yung ginagawa po niya, yung galawan po niya is astig, kahit na babae po ang kanyang puso. Marilis Teodoro, napanood na ninyo ba yung vlog ni Sir Paul lately? Kasama niya si Mike, nakakatuwa ang mga tanong ng bata at kwento niya, Oo nga po talagang nakakatuwa si Mike, napakadadal po niya. Tapos yun nga, napanood po niya yung mga kilig moments, mga lambingan moments, kulitan moments po ng Chris Pao. At gusto nga po ni Mike na umuwi na nga po si Mami Chris na daw po niya doon sa PB House, kasi nga po namimiss na nga daw po ito lang kanyang Daddy Paul. So hoping na si Mike po yung maging daan para muling magkasama nga po ang Chris Pao. At yun nga, marami akong nababasa mga suggestions na mas maganda na may bagong teleserye, Chris Pao, tapos kasama nga po ang pobreng Italiano bilang anak nga po nila. So abangan po natin kung mangyayari man po iyon, pero wag po tayong mag-expect ng too much. Ang importante po sa atin ngayon is masaya nga po sila sa bawat ginagawa po nila at ligtas po sila sa bawat lakad po nila. Marie Espiritu Wagay Ingadia. Ayan, hala, ang babaeng to, wala talagang makakapantay sa mga ginagawa niya. Truly blessed ang lalaki na makakasama niya sa buhay for life. Naman to, talagang napaka-blessed po ng mapapangasawa po ni Krishna. Kasi alam niyo po yung marami siyang alam na gawain. Although hindi siya ganoon ka galing pagdating sa mga gawaing bahay, kasi nga po hindi siya nasanay, pero yung mga gawaing panglalaki ba, kayang-kaya po niya, di ba? Marami siyang alam na gawin, jack of all trades nga, di ba? So marami siyang alam na gawin, at yung mga gawaing pambahay is matutunan naman po niya yon, like yung pagluluto, unti-unti naman po siyang natututo. Pero yung ginagawa po niya na panlalaki, mahirap pong matutunan yun ng iba. Kaya sobrang nakakabilib po si Krishna dahil po sa ganun pong ginagawa po niya. Yanina Liwatava, my goodness, as a woman I was really shocked that you climb up the coconut tree, while myself according to it, I can climb a tree but not a coconut tree. Yun nga po, mahirap po kasing akyatin yung coconut tree, kasi nga po straight lamang po siya pataas, di ba? So mahirap po siya. Unlike po sa ibang ibang kahoy na may mga sanga-sanga, so medyo madali lang po siya, kasi nga po may mga sanga-sanga, so may mga hawakan ka. Pero yung mahirap po talaga akyatin yung coconut tree. Yun nga po yung sabi ni ma'am, na kaya po niyang umakyat daw po sa ibang kahoy, maliban na lamang daw po sa coconut tree, kasi mahirap po talaga. Marilyn Romo, ang galing naman ng nag-iisang Krishna, gwapa namin, parang sikat na artista, kaya pag wala kang upload, para kaming mga buang, punta sa TikTok, punta sa FB, mapanood ka lang namin, masaya lang kami. Ingat ka palagi, boy, ang suporta namin sa So Kasi love ka namin.
Yun nga po, parang parang nababaliw na nga daw po yung ibang mga supporters po dahil for example, wala pong upload si Krishna, so hinahanap po talaga ng mga supporters kung saan nag-upload si Krishna, sa FB, sa TikTok, at sa kung saan-saan pa. Talagang ganun po sila ka-supporters ni Krishna. Ako naman, kapag walang upload si Krishna sa YouTube, yun sa Facebook lang. Sa Facebook lang ako pumupunta kasi wala po akong TikTok account. So sa Facebook may mga reels po siya doon. Kahit pa paano is nakakatuwa na rin po na nakikita po siya na nag-upload ng reels. Ayan. At mula kay Edith Makabuhay, ang bright ni Mike na bata, sabi niya kay Paul, pauwiin ka na raw sa PB House para maging masaya ang daddy Paul niya. Na-miss ka daw niya. Makita ang mami Krista niya, nakakatawa. Natatawa ako kay Mike, madaldal din. Yun nga po, abangan po natin kung uuwi ba si Krista doon at hoping na magkita nga po sila ng kanyang anak na si Mike. Ayan. So abangan po natin, panigurado akong sobrang laugh trip po yun, sobrang saya po nun. Especially na pareho pong makulit si Krista at si Mike eh. So anyway po, hanggang dito na lamang po muna ito. God bless po and bye for now po.